Ang pagiging isang karnisero noong gitnang panahon ay isang mahirap na trabaho. Dahil hindi tulad ngayon na kaya nating iwasan ang mga hindi ka nais-nais bago makarating ang karne sa hapagkainan. Noong gitnang panahon, ang mga karnisero ay gumagawa ng madumi at mabahong trabaho sa harap ng lahat kaya hindi ito gusto ng mga tao. Siguro natutunan nilang tiisin ito dahil doon nila natikman ang mga putahe gaya ng resipe noong 1,400 at 30 ng tinimplahang karne at sibuyas na may sarsa ng alak at saffron. Ang recipe natin na yon ay mula sa Harleen Manuscript, 279 na binuo sa Inglaterra noong bandang 1,430 at ang putahe ay tinatawag na Grand Emperade. Ibig sabihin nito ay karne sa arsang may mga espesya. Kumuha ng malakas na sabaw ng baka o kapon, saka malinis at sariwang karne at pakuluan pero huwag masyadong lutuin. At kung ito ay sariwang karne, iihaw ito pero huwag masyadong lutuin at pagkatapos ay hiwain ito ng piraso-piraso at ilagay sa sabaw. At pagkatapos ay kumuha ng buong sibuyas at balatan ang mga ito at pagkatapos ay lagyan ng suka at kanela. Kumuha ng cloves, mace, giniling na paminta, konting saunders at idagdag tapos ilagay sa apoy. At hayaang kumulo hanggang sa maluto ng tama ang mga sibuyas at ang karne, ngunit huwag masyadong lutuin. Kumuha ng likido mula sa tinapay, suka at alap, lagyan ng saffron at asin para maging matingkad at ihay na. Noong panahong yon, madalas ang brown ay tumutukoy sa baboy ramo, pero hindi palagi. Mahirap na ngayong makahanap ng tamang piraso ng karne ng baboy ramo na pwedeng pakuluan ng matagal. Kaya iminumungkahi kong gumamit ng mga 2 libra o 1 kilo ng beef roast o pork shoulder. Pagkatapos, lagay ng ilang sibuyas, 1-2 litro ng chicken o beef broth. Tamang dami lang para matakpan ang karne at sibuyas. Sunod, 1/4 tasa o 60 ml puting wine vinegar. Sabi sa recipe, kapag sariwa ang karne, i-roast muna ng kaunti. Karaniwan din nilang kinakain ang pinausukan o inasna na karne sa malaking bahagi ng taon, diretso sa palayo. Kung sariwa ang karne at gagamitin ko ito, i-roast ko sa isang tuhog sa ibabaw ng bukas na apoy. Wala kasi akong tuhog o bukas na apoy sa bahay, kaya igigrill ko na lang ito sa kawali ng mabilis hanggang magkakulay, pero ayokong maluto ng todo. Pagkatapos, painitin ang sabaw ng manok o baka sa isang kaserola at idagdag ang suka. At habang umiinit ito, balatan mo ang mga sibuyas at putulin ang dulo. At kapag umuusok na, pwede mo nang idagdag ang karne at ang mga sibuyas. Pagkatapos, ilalagay na natin ang maraming pampalasa. Dito rin natin itatama ang maling paniniwala na madalas kong makita sa internet. Paniniwala raw na maraming pampalasa ang ginagamit ng mga tao noong Middle Ages para matakpan ang lasa ng panis na panis. Nakakatawa yon sa maraming dahilan. Una, bilang magtitinda ng karne, ayaw mo magbenta ng panis na karne dahil malaking bawal yon. Bawal yon at malaki ang problema mo, pero nangyayari pa rin. Kahit gaano karaming kanela ang idagdag mo sa bulok na karne, di nito matatakpan ang amoy. Kung gayon, dapat ding ipaliwanag ng ideyang yon kung bakit marami rin silang pampalasa sa mga pastry at prutas. At inaakala mo bang lahat ng prutas at pastry ay bulok din? Hindi yon makatuwiran. Bukod pa rito, ang mga pampalasa ay talagang napakamahal noon. Madalas itong itinatago sa may kandadong kabinet. Kung kaya mong bumili ng maraming pampalasa, kaya mo ring bumili ng sariwang karne. Hindi talaga yon makatuwiran. Kaya siguraduhin nakasubscribe ka sa Tasting History. Malaking tulong ito sa channel habang binubuksan ko ang spice cabinet at kinukuha ang 2 kutsarita ng kanela, 1 kutsarita ng cloves, 2 kutsarita ng mace, 2 kutsarita ng paminta at 1 kutsarita ng sandalwood. Ang sandalwood na tinatawag ding sonder sa recipe ay hindi naman malasa. Nagbibigay lang ito ng malalim na pulang kulay sa putahe. Kung wala ka nito, okay lang na wag isama. Kapag kumulo na ang karne at sibuyas, idagdag lahat ng pampalasa at haluin. Dito talaga nanggagaling ang lasa ng karne, kaya kung gusto mo pang magdagdag, huwag mag-atubili. Pagkatapos, hayaang kumulo ang kaldero sa mahinang apoy at pakuluan ng mga 1 oras o hanggang sa lumambot ng husto ang karne at sibuyas. Dito, hindi rin malinaw ang resipe, tulad ng karamihan sa mga resipe noong medieval. Sinasabi dito na gagawa tayo ng isang likido o sarsa mula sa alak, suka at tinapay. Ang tinapay ang magpapalapot dito. Pagkatapos, sinasabi rin na maglagay ng kaunting saffron para maging matingkad ang kulay. Gagawin natin yon, pero di malinaw kung ilalagay ko ang matingkad na dilaw na sarsa sa natitirang sabaw ng niluluto.
Kasi ginawa ko yon at masyadong na-dilute ang kulay. Kaya parang nawalan ng saysay na gawing dilaw ito sa simula pa lang. Siguro kaya iba-iba ang dami dahil walang binigay na sukat sa mga recipe na ito. Tiningnan ko rin ang ibang recipe ng ulam na ito mula noon at lahat sila hindi rin malinaw. Kaya bilang punong master chef ng kusinang ito, gagawa ako ng desisyon na ihay ng sarsa na hiwalay. Tama ba yon? Hindi ko alam kung tama o mali, pero hindi mahalaga kasi mangyayari pa rin yon. Para diyan, kakailanganin mo ng 1 kalahating tasa o 350 ml ng puting alak, 1 kapat na tasa o 60 ml ng puting suka ng alak o ginagamit ko itong suka ng pulot na medyo mas matamis at mas dilaw ang kulay at kaya naman nilang gawin yon. Kung may suka ka ng pulot, gamitin mo. Tapos lagyan ng malaking kurot ng saffron, mas marami, mas maliwanag ang kulay at yon ang mahalaga. Tapos mga 3 kapat na tasa ng breadcrumbs na gawa sa lumang tinapay at isang maliit na kurot ng asin. Magsimula sa paglalagay ng alak, suka at dinurog na saffron sa maliit na kaserola tapos ibabad dito ng 5 minuto at dito talaga lalabas ang kulay. Pagkatapos, durugin ang mga mumo ng tinapay at idagdag ito sa kaserola, haluin lahat ito at ilagay sa katamtamang init. Tapos, hayaang kumulo ng bahagya. Habang hinahalo, lutuin ng 3 minuto para lumabas ang almirol ng tinapay at lumapot ang sarsa. Pagkatapos, salayin ito para hindi masyadong magaspang, gusto natin ang makinis na sarsa at ibalik ito sa mahinang apoy at dahan-dahang pakuluan pa ng ilang minuto hanggang magsimulang lumapot. At patuloy pa itong lalapot habang gumabalik tayo, hindi sa karne, kundi sa taong nagbigay ng karneng iyon, ang medyeval na mangangatay. Madalas akong tanungin ng mga tao na gumawa ng Q&A sa channel, pero hindi ko ito ginagawa kasi pakiramdam ko hindi ito bagay sa ginagawa ko. Kaya nag-Q&A ako kamakailan sa aming second channel, Catch Up with Max and Jose. Nasa description ng link. Kung may tanong kayo, may sagot ako. Ngayon, mukhang ang trabaho ng isang mangangatay ay wala pa talaga noong pinakaunang bahagi ng gitnang panahon. Hindi pa ito isang hiwalay na propesyon noon. Noong bandang taong 900 lang lumipat ang pagkatay mula sa bahay papunta sa mga dedikadong katayan, naging standard ang mga teknik at hiwa at naging karaniwan ang mga gamit dito. Ang ika-10 siglo rin ang panahon kung kailan nagsimula tayong makakita ng mga kalye na pinangalanan based sa propesyon ng pagkatay. Ibig sabihin, ang buong kalye ay puno ng mga mangangatay. Ito ay mga pangalan tulad ng Butcher's Row, Butcher's Lane o Flesh Shambles. Nagmula ito sa lumang Ingles na salita para sa bangko o pwesto. Ang shambles ay makikitid na kalye kung saan pumapatay at nagbebenta ng karne ang mga mangangatay. Maraming lungsod ang may shambles, pero ang pinakatanyag ay ang shambles ng York na noong 1885 lang ay may 31 pa ring tindahan ng karne. Ngayon, puro tindahan na nabebenta ng mga kandilang sobra ang presyo at Harry Potter na paninda para sa turista. Narinig ko rin na ang Las Shambles ay sinadyang gawing masikip at ang mga gusali ay nakausli, kaya kaunti lang ang liwanag na pumapasok. Dahil kapag kaunti lang ang sikat ng araw, mas tatagal ang karne dahil mananatili itong malamig at presko. Ngayon, hindi ako nakahanap ng totoong dokumento na nagsasabi niyan, pero may sense talaga dahil ang pagpapanatili ng kalidad ng karne ay isa sa pinakamahalaga at pinakamahirap na trabaho ng isang karnisero. Noong 1266 may dokumentong naglalaman ng mga batas at parusa, kabilang ang pagpaparusa sa pillory kapag nilabag ang mga ito. Kung ang karnisero ay magbenta ng karne na may sakit, namatay sa merain, o masyadong matagal nang nakaimbak at nawala ang likas na pagiging ligtas kainin. Ang merain noon ay maaring tumukoy sa iba't ibang salot na pumatay sa maraming baka at tupa. Kaya wag magbenta ng may sakit na hayop. May ganitong mga batas. Kaya sa unang paglabag, multa lang ang parusa. O kung hindi mo kayang magbayad ng multa, makukulong ka ng 20 araw na tinapay at tubig lang ang pagkain. At sa pangalawang paglabag, doble na ang multa. O kaya, ilalagay ka sa pillory at sa ikatlong paglabag, doble ulit ang parusa. Kasama sa pillory ang pagputol ng isang taingamo. At pagkatapos noon, ituturing ka ng isang taong kilala sa kasamaan na hindi na pagkakatiwalaan kailanman sa mga usaping may kinalaman sa paghatol. May mga bayan na itataboy ka kung mahuli kang nagbebenta ng bulok na karne. At nung gitnang panahon, isa ito sa pinakamabigat na parusa dahil madalas kailangan mong mamuhay sa gubat bilang isang taong labas sa batas. May kaso ng bantahan ng bulok na karne mula Memorials of London noong 1348 na gusto kong talakayin. Itinala nito ang kaso ni John Gleeson ng Renham at ni Agnes Leismanger, ang anak ng isang mangangalakal ng bakal.
Inakusahan sila ng pagbebenta ng bulok na karne kung saan inilantad nila ito para ibenta sa iba't ibang lugar sa lungsod ng London, bulok at mabahong karne bilang panlilinlang. At sa panganib sa buhay ng mga bumibili nito, pati na rin sa kahiyan ng alkalde, mga konsehal, sheriff at lahat ng mamamayan ng nasabing lungsod. Si Agnes ay nanumpa na, ibinenta niya ang karne. Pero pagkatapos lamang niya itong bilhin kay John at nung ginawa niya yon, inakala niyang maayos at sariwa ang karne. At pagkatapos ay umamin si John at sinabi, ibinenta ko sa kanya ang bulok na karne. At bago niya ibenta kay Agnes ang nabanggit na karne. Nakakita siya ng isang patay na inaing baboy na itinapon malapit sa kanal sa labas ng Hillgate sa isang suburb ng London at ang baboy na iyon ay kanyang binalatan. At ang laman ng parehong baboy, luto man o hilaw, ay inilako niya para ibenta kay Agnes at sa iba pang gustong bumili nito. Napawala lang sala si Agnes habang napatunayang nagkasala si John at pinarusahan sa pillory sa cornhole. Ang nasabing John ay ilalagay sa pillory at ang laman ay susunugin sa ilalim niya habang siya ay naroon. Sa madaling sabi, inilagay ang bulok na karne sa ilalim ng ilong niya at sinindihan bilang parusang pang-amoy. Isang interesantang parusa ang nakita ko mula pa noong 1320 sa panahon ni Edward Ikalawa. May ilang mga magkakatay na kinumpiskahan ng baka at baboy dahil ibinenta nila ang karne sa ilalim ng ilaw ng kandila. Ipinagbawal na ang pagbebenta ng karne sa ilalim ng kandila o matapos ang tunog ng kampana ng simbahan sa 9 na oras ng araw. Minsan, ipinagbabawal pa silang maghiwa ng karne sa ilalim ng ilaw ng kandila o sa gabi dahil ang ideya ay kung nakikita mo ang karne, kahit hindi pa ito amoy panis, maaari mong makita kung nagsisimula na itong masira. Pero sa ilaw ng gabi o sa ilalim ng kandila, pwede nilang maitago yon. Kaya nauuwi ka sa pagbili ng karne na ayos naman ang amoy pero medyo kulay abo at madulas. Siyempre, ang karne na binibili mo, umaasa ka na lang na sariwa ito at karamihan ng karne ay ibinebenta ng sariwa. Mas marami pang ang karne ang pinreserba sa pamamagitan ng pagbabad sa tubig na may asin, pag-aasin o pagpapausok. Dahil dito, tumatagal ang karne ng buwan o taon. Iyan ang karne na kakainin mo buong tadlamig dahil karamihan ng magkatay ay nagtatrabaho tuwing Nobyembre at Disyembre tapos nagpapahinga na sila. Noong gitnang panahon sa Europa, kakaibang schedule ng mga magkatay ng karne dahil may mga panahong hindi kailangan o ipinagbabawal ang kanilang trabaho. Ito ang mga araw ng pag-aayuno sa kalendaryong liturhikal. Nag-iiba ang listahan bawat taon pero karaniwang kasama ang 40 araw ng Kwaresma. Dagdag pa rito ang tuwing Biyernes at minsan pati Miyerkules at Sabado. Noong 12 siglo, idinagdag ang 40 araw na pag-aayuno sa panahon ng Kwaresma ni San Martin na sumasaklaw sa halos buong Nobyembre at Disyembre. Nagbago-bago ito depende kung sino ang papa at kung anong bansa ka naroroon at iba pa. Pero kahit saan ka man naroroon, marami talagang araw na hindi ka pwedeng kumain ng karne. At ang mga magkatay ng karne ay hindi pinapayagang magbenta ng karne sa mga araw na iyon at sa ilang lugar ay hindi rin sila pinapayagang magkatay ng karne sa mga araw na iyon. Ibig sabihin, wala na silang ibang magawa. Sa mga lungsod tulad ng London, ang nagtitinda ng isda ang nagbabantay na hindi magbenta ng karne ang mga magkatay dahil isda ang kinakain ng tao tuwing bawal ang karne. Gusto ko talaga yung mga pagkakataong pinapalawak ng mga tao ang patakaran sa pagkain o hindi pagkain ng karne para maisama pati mga bagay na hindi naman isda pero itinuturing na isda. Sa madaling salita, halos lahat ng nanggaling sa tubig ay itinuturing na isda noon, kabilang na ang mga bagay tulad ng beaver o mga ibong nabubuhay sa tubig. Mayroon pang isang monghe na nagsabi na dapat ituring na isda ang karne ng guya dahil kamakailan lang itong nasa sinapupunan na may katangiang parang tubig kaya parang isda na rin daw ito. Sobrang pinipilit na talaga. Ngayon, dahil maraming araw na bawal ang karne, sinasamantala ng mga magkatay ang pagkakataon at ginagamit ang bawat piraso ng karne kapag pwede. Siyempre, ang pinakamagagandang hiwa ng karne ay ibebenta nila sa mga kayang bumili. Kahit na may mga batas tungkol sa kung magkano lang ang pwede nilang singilin at kapag nahuli silang naniningil ng sobra, magkakaproblema sila sa kanilang samahan. At dito, siguro ito na ang pinakanakalilitong batas nung medieval na nabasa ko. Pakisabi kung naiintindihan mo ito.
item na ang mga magkatay ng karne at lahat ng nagbebenta ng kahit anong pagkain ay obligadong ibenta ang mga ito sa makatuwirang presyo na isinasaalang-alang ang presyo kung saan na ibebenta ang ganoong pagkain. Sa mga katabing lugar, para parehong makatanggap ng sapat na kita, ang nagbebenta batay sa layo ng pinanggalingan ng pagkain. Yan ang matatawag mong magulong halo ng mga salita. Ibig sabihin lang ito ay hindi ka pwedeng maningil ng sobra para sa karne maliban na lang kung kailangan mo itong dalhin mula sa malayong lugar at doon pwede kang magdagdag ng kaunti pero hindi sobra sa presyo. Seryoso, yung sumulat niyan di man lang inayos o binago yung pagkakabuo ng pangungusap. Ewan ko. Ang dahilan kaya kailangan mong maglakbay ng malayo kasama ang karne ay dahil simula ika-12 siglo, maraming lungsod ang nagpatupad ng batas na nililimitahan kung saan pwedeng magkatay. Bago iyon o sa mga mas maliliit na bayan, ang magkatay ay basta na lang papatayin ang hayop sa likod ng tindahan at pagkatapos ay ilalabas at ibebenta ito. Pero dahil marumi at mabaho ang pagkatay, sinabi ng mga lungsod na hindi pwede ito sa bayan kaya sa labas na lang gawin. Mula dun, kailangang dalhin ng magkatay ang 4 na bahagi ng baka at minsan 6, depende sa laki ng baka, pabalik sa kanilang tindahan. Kung tupa o baboy, karaniwang buong hayop ang dinadala sa tindahan saan mang bayan at doon lang nila ibebenta ang karne. Marami sa mga hindi pinakamagagandang hiwa ay napupunta sa ibang bahagi ng bayan. Sa Paris, ang numbles ay isang hiwa mula leeg hanggang bato, humigit kumulang 1 talampakan ang haba. Dapat mapunta ang bahaging ito sa humahawak ng paa ng baka habang binabalatan. Ibinibenta niya ito sa maliit na pwesto sa ibaba ng Grande Boucherie at mababa ang halaga nito. Pagkatapos, tulad ng atay, baga, tiyan at renet mula sa tiyan na ginagamit sa keso ay ipinapadala sa tinatawag na tindahan ng tripe. Meron ding mga tira-tirang bahagi na talagang walang may gusto, walang bibili at tinatawag nila itong mga lamang loob. At madalas ay nahuhuli ang mga magkatay ng karne na basta na lang itinatapon ang mga ito kung saan-saan kabilang na sa mga sapa. Nagpatupad ng batas na nagbabawal ilabas sa araw ang mga lamang loob at balde ng dugo ng kinatay na hayop, dapat gabi lang ito ginagawa. Hindi dapat pabayaang marumi ng isang araw at gabi ang balde ng dugo kahit anong panahon. Bawal din itapon ng magkatay ng karne o sinuman ang mga lamang loob sa Severn Bridge. Bawal magtrabaho bilang kusinero sa lungsod ang magkatay ng karne. Ang huling bahagi na hindi sila pwedeng mantrabaho sa lungsod bilang kusinero ay kadalasan dahil sinusubukang itago ng mga magkakatay ng karne na nagluluto ng karne na malapit ng masira ang paninda. Sa kabutihang palad, hindi ako isang magkakatay ng karne, kaya pinapayagan akong lutuin ang karne na ito na hindi ko binili sa ilalim ng ilaw ng kandila, kaya medyo kumpiyansa ako na ito ay sariwa. At narito na tayo, isang ika-15 siglong putahe ng karne na may pampalasa, sibuyas at sarsa ng alak at saffron. Sige, nilipat ko ito sa mangkok na hindi kasing init ng metal dahil mainit yon. Gagawin ko, una, susubukan ko munang tikman ang karne lang at tignan kung gaano karaming lasa ng pampalasa ang napunta sa karne. Sakto lang ang dami. Ayos yan, naroon ang lasa ng pampalasa pero hindi matapang hanggat hindi mo natitikman ang sabaw kung saan mas ramdam ang mga pampalasa. Karamihan ng pampalasa ay hindi pumapasok sa karne kaya kailangan mo ng sabaw nito. Wala namang nanghingibabaw na lasa pero maganda siyang dagdag. Madalas mabilis tumapang ang lasa ng clove. Kaunti lang ang nilagay dito pero tama lang at ang sarap malambot pa. Susubukan ko ngayon kasama ang saffron na sarsa. Sige, tikman natin. Kaya? Una, ang kulay ng sarsa na yan ang ganda. Pangalawa, napaka-medieval lang lasa niya dahil sa saffron. Pero maasim siya dahil sa suka. Kung titignan mo ang mga sarsa noong gitnang panahon, laging matapang ang lasa ng suka. Parang suka, matamis at maanghang ang madalas na kombinasyon ng lasa. Parang yung mga barbecue sauce ngayon na base sa suka. Ganyan kadalasan ang mga sarsa noong gitnang panahon. Ang problema, kapag gumamit ka ng tinapay bilang pampalapot sa sarsa, kapag lumamig ito kahit unti, nagiging sobrang lapot at medyo magaspang ang texture. Hindi na talaga siya sarsa. Kailangan mainit habang niluluto.
Pagkalipas ng ilang minuto, lumalapot na ito. Kaya lang, alam mo yon, kung dinadala nila ito mula pa sa kusina at hindi sa mismong bahay, hindi ko rin alam kung bakit ko ginamit yung accent na yon. Malamang hindi na ito sobrang init. Ganun talaga, pero masarap siya. Na yan naman ang sibuyas, isusubo ko na lang itong buo. Siguro kung pearl onions to o iba pa, gagawin ko talaga yon. Pero gagawin ko na lang kasi sobrang lambot niya, parang nagkakahiwa-hiwalay na. Kaya susubukan ko yon. Mahilig ako sa lutong sibuyas pero hindi masyado sa hilaw. Ang sarap talaga kapag niluto. Talagang napakasarap. Interesado akong malaman kung ano talaga ang naging kalalabasan ng ulam na ito kasi sobrang malabo ng recipe at ang daming pwedeng interpretasyon kaya hindi ako sigurado. Kung mabigyan ako ng chance bumalik sa nakaraan, hindi man ito ang una kong gagawin, pero siguradong kasama ito sa listahan ng mga gusto kong subukan. Paano mo ginagawa ang ulam na ito? Punong kusinero? Kahit saang magarang kastilyo ka man naroroon. Gusto ko ring ibahagi sa iyo ang isang bagay na di kasya sa episode pero interesante ito. Noong gitnang panahon sa lungsod ng York, lagi silang nagdaraos tuwing pista ng Corpus Christi na ginaganap tuwing Hunyo. Ipinapalabas nila ang mga dulang misteryo sa buong bayan, 12-12 ng sabay-sabay. Hindi ito tulad ng mga misteryo ni Agatha Christie. Ito ay mga pagsasalaysay ng mga kwento sa Biblia. At ang mga kwento, ang mga dula, ay itinatanghal ng iba't ibang samahan sa bayan at sinusubukan nilang gawing may kaugnayan ang samahan sa kwento. Halimbawa, ang samahan ng mga tagagawa ng barko ang magtatanghal ng kwento ng arko ni Noe at ang samahan ng mga gumagawa ng alak ang magtatanghal ng kwento kung saan ginawang alak ni Jesus ang tubig. Karaniwan, ang mga panday ng pako ang gumaganap ng kwento ng pagpako kay Kristo sa krus. Pagkatapos, para ipakita ang totoong pagkamatay ni Kristo, tinawag nila ang samahan ng mga magkakatay ng karne dahil magkakatay sila. Kaya sila ang gumaganap doon. Hindi ko rin alam pero naisip ko lang na interesante yon. Medyo obvious pero interesante talaga. At ayon sa naririnig ko, muling binuhay ng lungsod ng York ang tradisyong ito ng pagsasagawa ng ilan sa mga ito. Sa tingin ko, wala na ang Butchers Guild na yon. Pero minsan, pa rin nilang ginagawa ang ilang dulang misteryo kada taon. Siguro hindi na, baka minsan lang nangyari ito. Di ako sigurado, pero kung mapunta ako sa York sa Hunyo, gusto kong panoorin ang mga yon. Magkikita tayo muli sa susunod na Tasting History.